beloved, Boss Mike, Cervera. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na! Natin patagalin to. Bayan. Ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Taliwala ni ining tanan, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta ug pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Naloko na. Madam BP, ano yung sinasabi mo kanina? Ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Ano ba yung sinampaan mo? Ang tanong, ginagawa mo ba yung sinumpaan mo? Ngayon, eto na. So kung gagampanan mo naman ang iyong tungkulin, dapat wala kang dapat ipag-alala, di ba? Nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Ala! Yan na nga! Naloko na. Yung mga paninira nyo, sino kaya mga naninira dito? Ha? Oh, wala mo nang magko-comment! Pasok! Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Madam BP, bigo ka nga talaga, di ba? Bigo naman ha, ilang taon na? Magdadalawang taon na o 2 taon na yata. Naloko na. Wala pa kaming nakikita, Madam BP, kaya sila nagagalit o kaya siguro marami silang hinahanap sa'yo. Di ba? Nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Hala! Ano yun, Madam BP? Talaga? Desperado, mapangahas? Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil
at isang warlord. Hoy! Kami, isa-isahin natin yun. Organisado daw! Hoy! Naloko na. Ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao. Wala akong sinabing ganon. Sino kaya may sabi nun? Naloko na. Pasok! Korap, abusado, taksil, Kurap! Abusado! Taksil! Eto na ngayon, ha? Eto na! Kurap! Oo, Madam BP, sinasabi namin yun. Kasi, hindi mo naman kasi sinasagot kung nang maayos, ha? Hindi kami masaya sa sagot mo. Oo, problema na namin yon, di ba? Kung hindi kami magiging masaya sa sagot mo, ibig sabihin hindi kami satisfied. Di ba? Nasaan mo ba dinala yung 125 million na confidential fund mo? Eh, hindi kami nagiging masaya sa sagot mo kasi hindi naman ikaw sumasagot. Naloko na. Di ba? Abusado. Ano ba inabuso mo? Nabuso mo yung kapangyarihan mo dahil may nagsasabi na kung ano-ano dyan na yung mga dapat daw na mga sinibak mong tauhan kasi nga hindi nagpe-perform, imbis na tanggalin mo, tinaas mo pa ng pwisto. Naloko na. Yan ang sabi nila, ha? Oo, dahil chismoso ko, yan ang chismis, Madam BP, chismis. Naloko na. Sabi dito, naipatayo na nga daw ang gasolinahan. Oh, di ba? Ano 'yon? Ha? Pusta mo na ari-arian mo. Wala naman akong ari-arian eh. Utin lang. Pwede ba ipusta ang utin? Oh, di ba? Oh. Wala akong amo. Ako amo eh. Naloko na. Si Kanato may masabi lang. Oo. Pis-pis tayo. Okay, pasok. Nagpaulan na si Maria Luisa ng kineme. Pasok. at isang warlord. Makikita Alert! Wala naman nagsabi nun. Ito, andali hanapin ko lang. Para dyan sa natin. Ito. Mabigat-bigat to dahil ang ating Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte ay di umano meron daw pong sinusustentuhan na lalaki. Sa madaling sabi, abay parang Oy! Nasaan na? Kanato kita mo, hindi ako Hindi ako nagsabi. Oo. 'Di ba? Ano ba? Sino ba ito? Si Mima. Si Mima nakichismis kay Epipanyo. 'Di ba? Oo. Kay Epipanyo galing. Kinuha ni Mima. Ngayon, titingnan natin kung ano sinasabi nila. Pero si Mima, nakichismis lang ito. Oo, ha? naging sugar mommy, nangangaliwa. Ala! Nakaliwa. Yan ba yung sinasabi niya ni Madam? Ni Madam BP? Ito siguro. Nagpa-apekto kila Epipanyo. At saka kay Mima. Oo, di ba? Ala. Ang tanong, totoo po ba ito? Hindi po sa akin galing yung na yan galing po dito kay Epipanyo Labrador dahil ni-reveal niya po. According po sa source ni Epipanyo Labrador na ipapakita ko yung video mamaya na itong si Vice President Sara Duterte ay nangangaliwa daw po kung kaya't hindi niya daw po masagot-sagot ang issue ukol sa usaping 125 million. Within 11 days, abay ginastos daw po ito sa pagpapagawa ng gasoline station para sa kanyang boylet. Yung pala, nasasaktan ang BP.
Mima! Naloko na. Mima! Sabi, no? Ako ay kinikilabutan. Pagdadagdag niya pa kung niloko niya nga ang taong bayan. Mabilis niya din kayang gawin na lokohin ang kanyang asawa. Hala! Grabe kayo! Sinasaktan nyo ang mahal naming bise! Naloko na. Madam BP, masarap ba ang bata? Tanong natin kay Madam BP. Total nandito eh. Madam. Pasok. funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue Sino ba naggawa ng issue na yun? Oo. Sige, tuloy. Madam BP, baka masagot mo naman kung masarap ang bata. Pagka masarap, Naloko na. sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. alam! Di magpaliwanag ka, madam. Kasi puro lang yung ganun lang, pero walang di ba? Walang explanation. Sabihin mo na, yung pambabastos sa aming mag-asawa, hindi naman kami hiwalay, di ba? Hindi naman totoo yung mga chinichismis ninyo, lalong-lalo na chinichismis ni Mima at saka ni Epipanyo, di ba? Sabihin mo rin, si Mike Cervera, hindi yung nagchichismis sa akin. Ganon. Naloko na. Madam BP, paliwanag mo na lang na okay pa kayo nung husband mo sa mga tao. Tapos sabihin mo na okay kayo, nagsasama kayo ng maayos, nagmamahalan kayo, hindi kayo nag-aaway, walang nagtataksil kasi yun yung mga chismis nila. Oo. Madam BP, dito walang nanchichismis sa'yo. Promise. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Oo nga, narinig ko rin yan. Oo, Madam BP, pero hindi ko tinapik yan. Oo. Kasi mahirap na, wala naman tayong ebidensya. Naloko na. Wala na. Sige, Madam BP, tapusin na natin. Huwag ka na magalit, Huwag na. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko Hindi, madam. Walang ganun. Kasi issue. Kasi lumabas. Di sagutin mo. Sagutin mo ng walang katotohanan. Ganun. Yung mga yan, dahil eto yung tama, di ba? Ito yung ganito, ito yung ganyan. Ito pa nga yung patunay, magkasama kami ng asawa ko dito sa aming bahay, kasama ng aking mga mahal sa buhay, di ba? Ganun dapat, Madam BP. At pagdating naman doon sa confidential fund, di sabihin mo, kaso matagal na yun wala ka namang naipaliwanag na maayos. Kaya yung mga tao, nagdadalawang isip. Marami sa mga tao, nagdadalawang isip kung ano ba talaga ang dahilan. Yan. Sige, tuloy na natin. ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, Ala, nanganganib daw sa korupsyon. Madam BP, kulelat nga tayo sa pesa. Diba? Kulelat tayo, peaceful life. Showy, diba? Sumagot naman siya. Sagot niya ay no comment daw. Ay no comment ba sagot niya? Anyways. Madam BP, wala naman nangyayari. Kulelat pa rin tayo. At saka may issue ka pa rin ng korupsyon. 'Di ba?
Sige, tuloy. illegal na droga at terorismo. Ala, yung illegal na droga, di ba? Sabi ni Macanyas, Las Cañas, ano ba yon? Sino yon? O, di ba? Oh. Yun yung, sabi kasama daw yung drug lord daw ng mga drug lord yung tatay mo. May alam ka ba doon? Wala ni ining tanan. Daghang salamat sa inyong padayon nga suporta ug pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Maraming salamat daw sa inyong suporta at pagmamahal. Pagbubutihin niya daw yung kanyang trabaho. Madam BP, dapat nung umpisa pa lang pinagbuti mo na. Kaya tayo bagsak, ha? Oh, huling-huli na tayo, Madam BP. Pero kayo hindi. Sige na, at least kahit madali lang naman unawain yung sinabi na translate ko na nga, 'di ba? O sige na, maraming salamat daw sa suporta at patuloy na pagmamahal, patuloy na pagsuporta at sa kanyang gagawin, ay pag-iigihin niya. Dahil doon pag-iigihin daw niya yung kanyang pagtatrabaho. Sisipagan pa raw niya ng lalong maraming confidential. Oh, anong confidential pan? Wala, yung mga ikaw ha? Mike Cervera. Ano ba? Nadulas lang? Nadulas lang? Oh. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon. Madam BP, hindi mo nga maiangat! Naloko na. Hindi mo nga maiangat, Madam BP eh. Anong gagawin natin? Paano ka namin ipagtatanggol dito sa mga to? Galit na galit sa iyo. Ito si Revenge. Kahit yun lang. Madam, ipagtatanggol kita. Naloko na. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. Kasi sa politika, Madam BP, normal lang yan, di ba? Normal lang yan. Yung ginagawa nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Ganun din naman ginagawa ng kampo ninyo, yung Duterte Group. Di ba? Binabanatan nyo kung ano-ano inaakusa ninyo, pero wala namang patunay, di ba? Di ba? Ano ba ang tinataas, Mike? Yung palda? Tinataas? Nino? Alam ko lang binababa. May siyang kulay pula, itim, pink, beige, ganon. Wala pa ako na ibababa na kulay green. Oo, di ba? Minsan orange, meron. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Madam, hindi ba interes ng bayan, hindi ba interes ng mamamayan kung hanapin ng mga tao, ng mga mamamayang Pilipino, yung 125 million na ginastos ninyo ng 11 days? Yun po ay interes ng mamamayang Pilipino, Madam. Interes ng mamamayang Pilipino yun. At syempre, interes din ng mamamayang Pilipino na bakit nagkaroon ng 51 billion budget yung inyong kapatid po samantalang panahon nyo ng pandemic na inaprobahan ng inyong ama na walang iba kundi yung dati nating Pangulo. Naloko na. Diba? Interes po lahat ng bayan. At interes din ng bayan na malaman namin kung totoo ba yung mga issue, mga lumalabas na mga issue. Diba? Na may ganito daw.
May nagdi-dribble. Anyway. Muli, Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.